nakakalimutan natin yung kung sino ang Diyos sa buhay natin. Di ba? Maraming pagkakataon sa buhay natin na nakakalimutan natin because of the hardship. Ba, ang Diyos yung nag-extend ng habag sa atin. Di ba? Naalala ko yung recently lang nakita ko yung post nung sino ba yun? Pinalo ko na siya tuloy. Yung parang Bombay na pastor. Ang sabi niya, alam nyo kaya nakaganon yung ating Panginoon kasi gusto niya pang i-extend. Di ba? Dahil nakaganon ang Diyos kasi gusto niya tayong hindi lang he expecting more from us na kung saan kaya malawak yung ano niya yung pagyakap niya sa atin. 'Di ba? Kasi pinapakita niyo yung kabutihan niya. Tayo naman, dahil nakita natin yung kabutihan niya, gagawin natin, tatakbo tayo. Nakaganon ng Diyos. Kasi yayakapin niya tayo. Alam niyo, ano lang yung pumipigil yung sin natin, di ba? Kahit ang Panginoon pinigilan siya ng sin para magawa yung mission niya. Pero hindi niya inano yun, hindi niya ipinangyayari yung bagay na yun. Kasi alam niya, sumusunod siya sa Diyos Ama, kailangan niyang gawin yung bagay na yun para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Lubos akong nalulumo, sa verse 6, lubos akong nalulumo sa hirap ko at dalita. Gabi-gabi ang banig ko'y natitigmak ng sa pagluha. At pati na ang unan ko sa luha ay basang-basa. Sa labis kong kaiyak, ang mata ko'y magamaga, halos di na makakita, kaaway ko ang may gawa. Layas kayo, masasama, layo kayo't ako'y iwan. Yamang ito'y panaghoy ko ay dininig ng may kapal. Narinig na ang hibik ko, ang dalangin na tutulungan. Tinugunan niya ako sa lahat kong panawagan. Kaaway ko'y magdaranas ng pait ng kabiguan. Sa kanilang pagkalito'y tatakas ng madalian. I mean, David was talking about his enemy that time. Okay? Sino bang enemy niya? Of course, yung mga hindi naniniwala sa Diyos that time because alam naman natin, di ba? Bayan ng Diyos ito. And then nakapalibot ang kanilang mga kaaway, ang mga masamang mga bansa versus doon sa mabuting bansa sana. Okay? But because of King David, kaya nga siya ay naging hari ng Israel. Okay? Dahil yung hari na unang tinalaga ng Diyos ay naging stubborn na, naging matigas na ang ulo. Okay? At the end, siya na rin, si King Saul na rin ang dahilan kung bakit siya tumatakas o tumatakbo because of King Saul na rin. Supposedly, di ba? Papalitan niya na si King Saul dahil nga itong si King Saul ay merong takot, inggit sa kanya or lagi siyang gustong patayin. Okay, ang ginawa ni King David, tumakas na lang. That's why lagi siyang humihingi ng panalangin sa Diyos kasi nga dahil nga sa sitwasyon ng gantong sitwasyon ng buhay niya, I mean. Okay? So, anong nangyari dito? Kung ako kay King David, parang, Lord, pinangakuan mo ako, bakit tumatakbo ako, bakit kailangan ko manalangin sa iyo, even though alam ko may kasalanan ako. Pero hindi naman siguro kagaya ng masasamang katulad nila, okay? But at the end of his prayer, ang sabi niya, tinugon na ng Diyos yung panalangin ko, layuan niyo na ako. Di ba? Tinugon na ng Diyos yung panalangin ko, lumayas na kayo mga masama. What does it mean? Kasi alam ni King David na kapag tinugon siya ng Diyos, yung consequence na
na nangyayari sa kanya, ang Diyos ang mag-end up nun. Di ba? Ang Diyos ang magtatapos nun.